Alright, mango 130, grapes 300, 200 na lang. 60, 100, 40 tundan, lakatan 60, peras 30, orange dalawang pieces 25, apple 15, 25. Ayan, nandito tayo ngayon sa tindahan ng prutas kay na mama. Happy Sunday nga pala mga idol, mga friends. At ito, pag-usapan natin ang konting negosyo, yung fruit vendors. Ang naidastos namin sa mayor's permit every year, mga nasa mga nasa 10k mahigit. Yun. Depende sa laki, no? Sa bigasan naman medyo malaki-laki. Ang prutas, te, ikaw te, sa sugod mo te, mong punan prutas te, mga 25. 15 no? 15. Kaya ate 15, puhunan niya. Ngayon, yung unti-unti mga idol ba? Pag may kita na, dagdagan na no? Yan na raw ng negosyo. Umpisa lang, unti lang. Unti-unti lang until na kumita. Until ngayon, kaunti pa rin. Then sa fruit vendors mga idol, pag wala kang tiyaga, wala kang kita, walang nilaga, minsan din yung prutas ma-damage, madaling ma-damage pa. Hindi katulad ng mga RTL, ready to wear, ganyan. Itong prutas, pag hindi mo nabinta sa loob ng 2 o 3 araw, ma-damage, mabulok, wala na yung puhunan mo. Itong tundan, yung bili namin sa depende sa liit, ito 12 pesos per kilo. Yung malaki-laki nito 15, yung maliit naman 10. Ito namang lakatan, yung bili namin pag malaki 35, pag ganito kalaki 30. Binta naman namin ng 60 yung ganito. Ito nga pala, yung binta namin ng 30 to 40. Itong orange naman, depende sa box, per box to. Saka yung apple, per box. So may mangga, per kilo yun, per box din yun. Maganda naman mga idol pag paunti-unti until na makakuha ka ng mga suki, yung regular na customer mo. Kasi pag sa umpisa hindi ka pa na-notice nila na consistent ka magbenta ba. Halimbawa, magbenta ka ngayon sa kalaunan, sa next week hindi naman. So mawala yung customer, mate. So okay na yun. 10 to 15 puhunan, pang ano lang, para bang YouTube, hindi ka pa monetize, hindi pa tayo kilala ni algorithm, kaya mababa yung ating views. Paunti-unti until na makabuo tayo ng makabuo na tayo ng tiwala ba, tawag niya sa YouTube. Makuha natin yung attention ng mga customer. Pag nangyari yun, babalik sila, di ba? So yung prutas talaga, may kita naman talaga. Sinasabi ko sa inyo mga idol, malaki yung kita ng prutas pag tuloy-tuloy. Siyempre meron yung mga downside, mga disadvantage. Una, yung ma-damage pag hindi mo siya nabenta sa loob ng 2 o 3 araw. Kasi yung ganito, kailangan mong pahinugin. Kalburo din to mga idol, bibili ka pa ng kalburo. Meron akong upload niyan kung paano magkalburo ng prutas, saging, mangga. Nandyan sa video natin paano pahinugin. Bibili ka lang ng 20 pesos na kalburo,
dalawang beses mo na yun magamit. So, sa isang box ng karton, yung ganitong karton, ganito, puno yan, punuin mo ng saging, tapos sa ilalim yung kalburo. Meron din yung proseso mga idol para hindi siya ma-damage ng madalian. Meron din yung technique mga idol, yung pagkalburo ng saging at yung mga mangga, lalo na yung mangga, talagang sensitive yan kasi yung kanyang balat niyan manipis. Pag hindi ka marunong yan, ang resulta niyan, yung mangga mo hindi maganda yung pagkakahinog. Minsan overripe, minsan naman yung ilalim overripe, yung ibabaw medyo hilaw pa, maputla, ganyan. So pag ganyan yung style, diskarte, madamage yung prutas mo. So ayun mga idol, sinishare ko lang sa inyo yung kunting tips. Sa susunod pag-usapan naman natin kung paano talaga pahinugin ang mga prutas. Yan. So salamat na lang sa inyong oras mga idol ha. Kita-kits na lang sa susunod na video ko. Ito nga para si Farmer Boy, lagi nag-iwan, nag-advise. Yan.